Hi guys! Welcome back to my channel! Alright! Konting chismisan po muna tayo ngayon. Pag-uusapan natin magkano ba ang kinikita ni Kuya John sa kanyang investing channel? Magkano ang YouTube earnings ni Kuya John? At saan binadala ang pera na yan? Ano ang binili ko? Pag-usapan po natin! Welcome back! Ayan, chismisan time! Magkano ang kinikita ni Kuya John sa kanyang YouTube channel at saan ko dinadala ang aking earnings? Okay no? So, in-start ko po yung channel po natin last April 11 lang po, 2023. Sobrang late na po ito no kasi ang ideal time po talaga na gumawa ng channel is nung pandemic po, nung nag-lockdown po tayo ng 2020. Yun po talaga ang best time kasi ang dami-dami po nanonood. Kaya po yung mga nagbukas ng channel po na nung mga time na yon ay ang lalaki na po nila ngayon. Kaya nga lang po syempre no, kailangan natin ng time para magkaroon ng confidence at ngayon lang po ako nagkaroon talaga ng confidence na start yung channel na to no. Akala ko po nung inumpisahan ko to nung April, actually ayaw ko pa nga akala ko gagawa lang ako ng mga 3 videos and then aayaw na ako. Yun na talaga iniisip ko. Matry ko lang 3 video, okay na siguro. Wala namang mangyayari dyan pero wala, para masubukan lang. Okay, para mawala na sa sistema ng ating katawan yan. And walang masyadong views. Wala po nanonood ng mga videos ko po. Ang hirap-hirap po talaga sa YouTube po makakuha na po ng sa taas ng competition, sa dami po na nagpo-post no. Ang hirap po makakuha ng views kaya ginawa ko po lahat ng mga friends ko po sa Facebook, mga personal friends ko po no, mga Dabar Cards, mga kasama sa church, mga kung sino-sino man nakikilala natin. Ini-spam ko pinadala ko yung link ng video ko sa Messenger. Isa-isa para magkaroon lang po ng views po no. And syempre ngayon hindi na po ganon and I feel na sobrang na-amaze po ako sa nangyayari po ngayon kasi hindi ko na kailangan mag-send sa Messenger and marami na rin po nanonood no, maski pa paano po no. At least mga 3 video lang yung in-spam ko sa mga kaibigan ko and then hindi na po ako nag-spam kasi po sinuportahan nyo na po akong lahat. Salamat po sa inyo no. Alright, at ano pa, kaya ko rin po inumpisa yung channel na to kasi wala rin po ako nakakausap sa mga personal friends ko about investing in stocks. Aminin na po ninyo, kahit kayo aminin po ninyo no, sa pamilya ninyo, sa circle of friends nyo, wala po halos mahilig sa stocks, wala po kayong makakwentuhan. Kaya nga pinagtsatsagaan nyo kung yung mga pinagtsatsagaan yung mga YouTube channel. Doon po kayo nanonood, doon kayo nakikipagkwentuhan sa comment section kasi ganon, personal friends natin, bihirang-bihira po talaga. Mga ganitong topic, bihira po may gusto. Although napaka-importante. Investing, nagtataka ako no. Ang mga tao gustong gusto kumita ng pera. Pero yung paano, ayaw alamin kung paano kumita ng pera. Alright, ngayon, syempre, masaya po ako. Marami na po akong kadaldalan. Thank you so much. I'm very happy sa suporta po ninyo. At na-monetize na po ako since early June. Around, kung hindi ako nagkakamali, around 2 months ang tinakbo. At monetize na po ang ating channel. Salamat po ulit sa inyo. Ang first payment kasi, yung June na earnings kasi hindi umabot sa threshold no. So pinagsama yung June and July, nakuha ko po nung August po yun no. Yung first payment ko po no. And nung September, nakuha ko naman yung earnings ko nung August no. And yung earnings ko ng September, hindi ko pa nakukuha no kasi early October pa lang po ngayon no. Ayan. And sasabihin ko na po sa inyo magkano po kinikita ko. Ang average ko po itong 3 buwan na nakuha ko po, ang average monthly earnings ko po ay yung minimum po na payout ni Google AdSense no, and which is $100. So nag-hover lang po ako ng a little, konting-konti lang no, over $100 no ang ating average monthly earnings po. Ayan yan diretso na, wala nang paligoy-ligoy. Around $100 po, just a little bit over ng $100 per month po ang akin pong average. Ayan no. And I create around 30 videos per month no, mga ganyan. Minsan more pa nga no. And each video, may mga video po na matagal po talagang gawin lalo na pag nagtitingin tayo ng stock. Kaya mapapansin niyo no, hindi rin ganoon karami yung analysis ko ng stock kasi ang tagal po minsan mag-aral ng stock no. Kakabasa mo
minsan hindi mo napapansin, 4-5 oras ka na nagbabasa ng mga information about the specific stocks, no? So may mga ganun po. May mga videos po tayo na mahaba, mga 4 hours ang inaabot. May mga videos naman po na mga 1 hour lang po. So nag-average tayo to 3 hours lang po, no? And ako rin po kasi lahat gumagawa. Ako gumagawa ng thumbnail, tanga-tanga ko pa sa artwork. Ako gumagawa ng PowerPoint, walang kakwenta-kwenta itsura ng PowerPoint. Ako nagre-record, ako nag-iisip ng title, description, ako nag-upload, ako nagma-manage. So all in all, so malaman nag-i-spend ako ng mga 75 hours each month, no? Lahat ng free time ko po sa gabi dito na po napupunta sa YouTube. At konting-konting time na lang ang natitira sa akin para mag-Netflix. Netflix din no? Alright. Ayan, and earnings is very encouraging, no? Although kung mapapansin po ninyo parang hindi naman siya malaki, medyo maliit lang po siya, pero encouraging na po ito para po sa akin. Very very encouraging kasi po may previous experience na po ako. Dati po nagsusulat po ako. Writer po ako dati, nagsusulat po ako ng blog, programming na blog po, no? Hindi ako ganun kagaling sa grammar. Mga programming examples gumagawa ko doon. At nakita ko po sa experience ko noon na may snowball effect. Kaya nito sa YouTube, sabi ko ay snowball effect din ito. As time goes by, dumadami ng subscribers, dumadami ang audience, magiging maganda basta masipag lang po tayo. I know long term maganda ang potential, no? And ano ang plano ko sa earning? Syempre pambibili ko ng stocks. Syempre pambibili ko ng stocks po ang makikitain natin sa YouTube. Wala po ako ibang naiisip, no? As long as kasya naman po ang aking sweldo sa pang-araw-araw na gastusin, yung kikitain natin ng mga extra na ganito, mapupunta po sa stocks. Yun ang sinasabi ng puso ko po, no? At marami po pong benefits ito, hindi na po pera. Huwag tayong mag-focus sa pera, no? Sa pag-create po ng channel po na to, no? Ito po yung mga additional things na nag-benefit po ako. Una po sa lahat, natuturuan ko yung sarili ko. Guys, pag kayo po ay nagtuturo, pag tayo ay nagtuturo, ang unang-unang tinuturuan natin, yung sarili po natin, no? So, ang laking benefit po nito kasi natututo po ako. Syempre, nagre-review ako, nag-aaral ako, natututo po ako. Ano pa? Nagbabasa po ako ng more reports. Kasi dati, magra-run lang ako ng screener, stock screener. Ito yung mga criteria na gusto ko, price to book, price to earnings, price to sales, mga ganyan-ganyan. And then price to earnings, mga ganun, no? And then kung ano yung lalabas, mag-output siya ng 10 to 20 stocks. Yun lang po yung mga annual reports na inaaral ko. Pero since starting these channels, napipilitin po ako talaga magbasa ng more and more annual reports, which is sobrang beneficial po para sa akin kasi po ito po ang pinaka-fundamental na nagpapagaling sa isang tao para lalo po mahasa ang utak po, no? Kung maga po sa boksingero katulad nila Manny Pacquiao, no? Yung mga pag-i-sparring po nila, doon talaga sila gumagaling. Ganon din po pag investor po tayo, pag nagbabasa tayo ng annual reports, doon po talaga tayo natututo. At ano pa non-financial benefit? Marami na akong kadaldalan ngayon. Marami na ako na-meet na mga wonderful people, although online lang, pero ay nako, salamat po. You are all wonderful viewers, wonderful people. Na-appreciate ko po kayong lahat. Ano ba ng financial benefit? Siyempre, nahasa rin ako magsalita. Mahihain po ako, hindi lang po halata. Hindi ba napapansin, no? Walang kakapal-kapal ng mukha ko po. Napaka-shy person ko po talaga. Kahit sa personal, ganito po ako. Shy person po ako. Ano pa? Nakapag-practice ako ng artwork, mag-design. Mag-organize ng thought. Ang hirap mag-organize ng thought, no? Pero dito po, nahasa. Ngayon, bumibilis ako ng bumibilis na makapag-isip ng concept, makapaggawa ng outline, ganyan, no? Ano pa? Napipilitan po ako maging open-minded kasi syempre po kayo po lahat, iba-iba po ang opinion ninyo, iba-iba ang atake po ninyo, iba-iba kayo ng perspective. Kaya syempre po, marami po sa inyo, iba po sa perspective ko at thank God na talagang nahahasa po ako maging open-minded kasi hindi po tayo matututo pag hindi bukas ang isip natin sa concepts ng ibang tao kasi maaari pong mali po tayo, no? At kung mali po tayo, maaari ibang tao tama, doon po tayo natututo kaya mapipilitan po talaga tayo maging open-minded, no? Ano pa? Last na po ng financial benefit, natututo po ako sa inyong lahat. Salamat po sa inyo, no? And of course, very very priceless po ang lahat na ito. Lalo na po na-enjoy ko po yung hobby ko about the thing I love the most, which is stock investing. Alright. And dito na tayo sa second topic. Ano ang binili ko? O yun. In-split ko po yung earnings ko po, no? Itong 3 buwan na earnings ko. In-split ko po sa Crown and GSMI. Alam nyo naman po from my previous video po,
na itong apat na stock na to, ang paborito ko si Costco, PPC, Crown, and GSMI. Kaya lang po si Costco and PPC combined, pumapalo na po yata ng 40% ng portfolio ko po ito. Ganun po kasi ako ka-concentrated. And yung Crown and GSMI ko medyo mababa pa po. So hinahabol ko po talaga. Doon ko po ini-split yung earnings ko po between these two stocks. So sana po umabot po siya sa level kung gaano karami yung Costco and PPC ko po, no? And I feel in the future I will continue buying these two stocks, no, with my YouTube earnings and savings from my salary. Yung mga natitipid ko sa salary ko, malamang po idagdag ko pa rin po kay Crown and GSMI. Hindi ko kayo na-encourage sa bilhin nito, ha. Bahala kayo sa buhay ninyo, ha. Kinukwento ko lang yung ginagawa ko, ha. Alright. Plans for the future. Ano ba mga plans sa future ni Kuya John? Ayan. Diretso pa rin po na gumawa ng contents, no? Guys, nakukuha ko na po yung pattern ko, ano yung mga topic na gustong-gusto po ng mga audience po, no? Pero hindi po pwede na yung puro mga gusto lang po ng audience ang gagawin ko po. Although may mga kailangan ko po talaga magsingit ng mga bagay na kailangan ninyong panoorin. Although nakikita ko na po na hindi magiging worth it sa time ko po na gumawa ng video na konti lang ang manonood, na sobrang konti lang ang manonood, pero ginagawa ko pa rin po kasi alam ko kahit may konti lang pong ibang nanonood po sa inyo na natuto po, malaking bagay na po sa akin yun. Kaya sinisingit ko po kahit na konti lang ang views, kakrampot lang ang views, sinisingit ko po yung mga videos na kailangan po ninyong mapanood po kasi very very important po. Halimbawa na po itong interest coverage ratio, tinapik ko po ito. Ay grabe po, napaka-critical po nito pag nag-i-stock investing. Sobrang dapat nasa checklist po natin itong interest coverage ratio. Kaya tinapik ko po ito. Nung ginawa ko po ito, nung ginagawa ko to, alam ko na po, konti lang po ang manonood. And yet, syempre, kailangan ko po itapik. Kasi yung mga ilan-ilan po, mga kaibigan ko po kayo eh. Yung mga ilan-ilan po sa inyo na matututo, sobrang masaya na po ako sa ganun po, no? Alright. And in the future, no, baka mag-post po ako ng less. Medyo nauubusan na rin po ng laman itong kalbo natin. So, kailangan ko po mag-aral-aral na, kailangan ko po magbasa, makinig ng podcast. I need to spend more time na makapag-aral para may ma-share pa rin po ako sa inyo in the future, no? Pero of course, tatry pa rin natin na magsipag-sipag po, no? Sobrang thank you po sa inyo guys, no? Sa growth ng channel. Sobrang bilis po ng growth ng channel considering po yung topic. Wala naman po ako sa food and travel, no? Konti lang po talaga ang audience mo natin and yet sobrang bilis na po nito at na-appreciate ko po ang suporta po ninyo. Salamat po sa inyong friendship. Salamat po sa lahat ng insight. Kahit kinokontra niyo po ako, natututo po ako sa insights niyo, sa knowledge niyo, sa kind words niyo, and everything else na hindi ko po nabanggit. Salamat po na marami. At again, as always, happy investing po. To God be the glory always. God bless. Bye-bye.